Okay, tanungin ko muna po kayo bago tayo magpatuloy. So, anong bagay ang mayroon tayo sa buhay na lagi natin kasama-sama, lagi natin itong ginagawa, lalo na sa panahon na tayo ay problemado, sa panahon na tayo ay kinakailangang magdesisyon, sa panahon na tayo ay nag-iisip, anong bagay ito? Sa panahon na naisip mo mayroon kang gustong gawin, narito sa iyo to, hindi ito humihiwalay kahit saan ka pumunta, kasama-sama mo ito, ano itong bagay na to sa buhay natin? Okay, I think that's the will. Okay, we will discuss about the will. So isang bagay na napakahalaga sa ating buhay. Kasi I believe, bawat isa sa atin mayroon ito. Kaya sabi ko, lagi natin itong kasama. Lagi natin itong ginagawa. Maliban lang pagtulog tayo. According to the dictionary, it says that the will is the faculty by which a person decides on and initiates action. Nakikita niyo ba yan sa araw-araw na ginagawa niyo? Yeah. Nakikita niyo? Kanina, nakita niyo to. Nakita niyo. Bakit tayo narito? Is it because of this? Yeah. Right? At bakit tayo gumagawa ng isang bagay na minsan kahit sa tingin natin mali man or tama, pero ginagawa natin? Is it because of this? Is it because of this? The will? Diba? So maraming bagay sa buhay natin na talagang napakahalaga po nito. At ano naman ang bagay na dapat tandaan po natin sa mga sandaling ito upang itong napakahalagang area sa buhay natin ay hindi magdulot ng marahil ikapahama o hindi ito magdulot ng tinatawag na bagay na lagi tayong malungkot, lagi tayong problematic, hindi natin alam kung anong gagawin kasi po posibleng mangyari because of this, so ang buhay natin ay nalalagay sa alanganin. Kakaroon tayo ng miserable life. Or maybe because of this also, magiging maayos ang ating buhay. So it depends. Diba? Kung pag-aaralan natin mabuti, napakahalaga po nito. So, this is the main thing na gusto ko po na iwanan sa inyo sa mga sandaling ito about the will. It is in submission to His will that satisfies my will. It is in submission to His will, to God's will, that satisfies my will. Kaya doon sa ating posting sa FB, your will be done. Whose will? God's will. Diba? So kung titignan natin, dapat His will. Your will be done. Pero minsan nangyayari, your will be done, pero nababawi natin. My will. I will be done. Yan, my will be done. May mga bagay na, kaya kapag tayo ay kumilos sa ganung paraan, may mga pangyayari na minsan hindi natin maintindihan. May mga pangyayari na nakakapagdulot sa atin ng isang bagay na hindi natin matanggap. Hindi tayo satisfied. Bakit? Huwag po natin kalimutan, the will is the faculty by which a person, tayo, if we will personalize it, this is the faculty by which I make decisions and actions. Ito yung mga bagay na nakapaloob sa isip ko, sa puso ko, sa lahat, sa mga decision ko. Kaya ako ito ginawa because of this. So hindi pwede itong mangyari kung hindi ko ito ginawa. Kung walang will sa akin, hindi mangyayari ito. Hindi tayo mapupunta ng Hong Kong kung hindi natin ginusto makarating ng Hong Kong. Sino sa inyo tinulak lang pumunta ng Hong Kong? Diba?
siguro wala naman sa atin na, punta ka naman, tinulak lang. O pati sa aeroplano, pagsakay sa aeroplano, tinutulak. Nakarating na Hong Kong, magpasok ng trabaho sa amo. Hindi ko gusto to. Siguro wala tayong ganun. Lahat muna pumunta tayo na may kagustuhan, ginusto natin to. Kaya lang minsan yung iba pagdating sa amo, ayaw ko ng ganitong klase ng style ng trabaho. Kaya yung iba, nagre-resign or nag-terminate ng amo, hanap na ibang amo. Okay lang yan because that's your will. Pinag-isipan mo mabuti, hindi ako magiging masaya rito. Gusto ko na iba. And you make a decision. That's your will. Ikaw yon. So, di ba, kung titingnan natin, marami tayong decision sa bagay, sa buhay, na naapektuhan yung maraming bagay sa buhay din natin. So, makikita natin kung ano ang kahalagahan ng tinatawag na submission to His will. Di ba? Ang pagpapasako sa kalooban ng Diyos, sa kagustuhan ng Diyos, ang siya lamang makapag-satisfy, makapagbigay ng kaganapan doon sa sarili kong kagustuhan. Ibig sabihin, magiging masaya lang ako kung itong bagay na to na gusto kong laging gawin ay ipapasako ko sa Diyos. Yan yung bagay na kumbaga po ay ipapaunawa sa atin sa mga mababasa natin. Okay, Luke chapter 5, beginning from verse 12 hanggang chapter 6. Beginning from verse 11. Medyo mahaba-haba, pero shorten natin yung reading. Pero basahin nyo rin ito minsan pag may time kayo sa inyong quiet time. Luke chapter 5. This is the continuation of my series in the book of Luke. Nasa chapter 5 na po tayo. Verse 12 it says, while Jesus was on one of the towns, a man came along who was covered with leprosy. When he saw Jesus, he fell with his face to the ground and begged him, Lord, if you are willing, you can make me clean. Kung isa tayo na naka-experience nito, ano kaya ang pwede natin isipin? Anong desisyon meron tayo sa buhay? Alam niyo po, anong panahon na ito, kung ipipicture natin itong panahon na ito, mahirap ang kalagayan yan. Isang tao may keto. Maghihintay na lang yan ng kamatayan. Hindi yan gagaling. Kaya nung mapalitan niya ang Panginoong Hesus, ang napakaganda po na makikita natin, doon sa kanyang word na sinabi, Lord, if you are willing. Nakuha niyo yung point. Yung tanong na, Lord, kung gugustuhin mo, gagaling ako eh. At sabi ng Panginoon, Jesus reached out His hand. Touch the man. Sabi ni Lord, I am willing. He said, be clean, and immediately, hindi na ako siya naghintay na napakahabang panahon. Immediately, the leprosy left him. Nung oras din na yun, gumaling yung kanyang sakit karamdaman sa harapan mismo ng Panginoong Hesus. Kasi sinabi ng Panginoong Hesus, be clean. Gusto ko na maging magaling ka. Be clean, maging malinis ka. At doon po naranasan niya kung anong himala mayroon ng Diyos. Na pag ginusto ng Diyos ang isang bagay, kahit mahirap sa tao, mangyayari. Tayo kahit anong kagustuhan natin, minsan hindi nangyayari. At may kalimitan pa, yun nga, napapahamak ang tao. Kahit anong problema sa mundo, ano man na nangyayari, magagawa pa rin natin mag-submit sa Panginoon at tanungin natin ng Lord, Lord, ito po ba'y kalooban mo na mangyari sa akin? Kung kalooban niyo, Panginoon, I will submit my will to you. At siguro yung makakapag-satisfy sa atin pag nagawa ng tao na mag-submit sa will ng God. Actually, ito nakikita ko doon po sa attitude nitong leper na ito, itong may keto. Kasi, ito po nung binabasa ko to, pinag-aaralan kong yung kwento, nung ang Panginoong Hesus ay nagpapagaling ng mga may sakit. Pinag-aaralan ko mabuti, Lord, I believe, nang nagkatawan tao ka, alam mo na lahat kung ano ang pwedeng mangyari. Bawat pasok mo sa isang bayan, alam mo kung ano yung mga pwedeng mangyari. Hindi aksidente na itong may ketong na to ay lalapit sa Panginoon. Alam ni Lord yan. Di ba napag-aralan natin last week, nagbigay pa si Lord ng isang kwento na nangyari sa Old Testament
na halos lahat ng karamihan sa mga Israelites nagkaketong? Hindi kaya isa ito sa nakarinig o nakabalita na ang Diyos nagpapagaling ng ketong. At naroon si Kristo, naroon si Jesus. Pumunta ka sa Kanya. Kaya nung lumapit siya, sabi niya, kung luluobin mo, gagaling ako. At sabi ng Panginoon, yes. Kagustuhan ko. So, ang bagay na to ay inihanda na rin ng Panginoon. Pag tinignan po natin yung series of event dito sa mapag-aaralan natin, mayroon dalawang klase ng grupo na makikita tayo dito. Mga tao na nagpakita ng kanilang submission sa kalooban ng Diyos, at mga tao naman na pinipilit nila, ini-insist nila yung sarili nilang kagustuhan ang makita kay Kristo. Kasi dalawang bagay po minsan ini-insist ng tao na Panginoon, dapat itong gagawin mo. Hindi yung ginagawa mo, dapat ito. Dahil ito yung alam ko, Lord, ito yung dapat na makita ko sa iyo. Makikita natin yan dito sa mga tao nakapaligid sa Lord. At isang klase ng tao na sila ay nagpasakop at ginawa lang nila yung bagay na sinasabi ng Panginoong Hesus. Isa po yan, yung mayroong keto. Lumapit siya sa Panginoon, lumuhod pa nga siya, di ba? Sabi ron, lumuhod siya, hiningi niya yung kalooban ng Diyos, ng Panginoon. At isa pong magandang attitude, yung paghingi ng kalooban ng Diyos. At alam naman natin, pag ang hiningi natin ay kagustuhan ng Diyos, hindi po pwedeng tumanggi ang Diyos. Kasi yun yung kagustuhan niya. Lord, kung anong kagustuhan niyo, Panginoon, mangyari sa akin, ipapakita ng Diyos yun. Hindi pwedeng sabihin ng Panginoon, hindi tayo pwedeng tanggihan ng Diyos kapag ang hinahanap natin ay kagustuhan niya. Ituloy po natin, pag tinignan natin. So, mayroon namang another, kumbaga po ay group of people na halos kahalin tulad nitong may sakit. So, ang dami pong mga tao na nakapaligid sa Panginoong Hesus, at itong may sakit na to, nakahiga, lumpo. Ang ginawa nung, hindi sinabi kung kaibigan niya, kamag-anak, o sino man yung may dala sa kanya. When they could not find a way to do this because of the crowd, gusto nilang ilapit sa Panginoong Hesus yung may sakit. They went up on the roof and lowered him on his mat through the tiles into the middle of the crowd, right in front of Jesus. Ito yung event. Di ba kung ipipicture nyo, halimbawa kung ikaw yung may sakit, hindi ka makatayo, hindi ka makalapit kay Kristo. Siguro mga kamag-anak niya to o malalapit na kaibigan. Bit nila itong may sakit. Tapos itong mga kaibigan, excited sila na mailapit kay Kristo. Kaya lang, sa dami ng tao, wala silang magawa. Pero hindi sila tumigil. Hindi nila sinabi, bukas na lang. Friend, balik na lang tayo bukas. Marami pa ng araw eh. Bukas na lang. Wala akong ganun nangyari. Hindi nila pinagpabukas. So, nung araw, siyempre, walang leave. Di ba? So, hagdan lang siguro. O, paano kung walang hagdan na sa labas manggagaling, ang hagdan ay nasa loob ng bahay? So, can you imagine that? Nagawa nilang dalhin sa rooftop. Siguro ito, magkakaibigan na to. Kumuha ng, halimbawa, kahoy, anything. Basta makarating lang sa rooftop. Umakyat sila. O, isa-isa muna. Okay. Pagkatapos, abot. Siguro hirap na hirap sila. Para may akyat doon sa rooftop yung kanilang kaibigan na lumpo. So, ganun po katindi yung challenge na makikita natin sa mga tao na to. Pero tumigil ba sila? Hindi po. Patuloy nilang ginawa hanggang sa, sabi ron yung tiles, kasi kalimitan po ng araw, mga bato, mga bricks, yung nakapatong sa rooftop. Nabuksan nila yun. So, pinipicture ko habang binabasa ko to. Kasi sabi nila ron, binaba nila in front of Jesus. So siguro nagtanong-tanong sila, saan nakapwesto si Christ? Kasi wala naman silang GPS nun or, di ba, wala naman silang, si Lord na ito sa medyo malapit sa ganitong lugar. So wala silang ganong, kumbaga, compass kung saan. So nagtanong-tanong, saan kaya si Lord? Saan siya posibleng? So nung naroon sila sa rooftop, may possibility na pinapakinggan nila kung nasaan yung nagsasalita at nangangaral. Kasi isang rooftop lang, yung ganyan lang, ceiling, tapos naroon na sila sa baba. May possibility na naririnig nila, ito, mas malakas yung boses dito. Maaaring narito si Kristo. At yun, binuksan nila
yung tiles sa doon at ibinaba. At tama-tama naman in front of Jesus. When Jesus saw their faith, He said, "Friend, your sins are forgiven." Hindi sinabi ni Lord, "Magaling ka na." Hindi eh. Ang una sinabi ni Lord, "Kaibigan, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." So nakita ni Kristo na itong tao na to ay makasalanan. Manonotice natin, walang salita, walang conversation. Kanina, yung leper, may salita. Lumapit, "Lord, if you are willing." Ito pangalawa, walang salita, kumbaga po ay walang lumabas sa kanilang bibig, basta dinala lang nila yung kaibigan nila doon mismo kay Kristo. Nakita ni Lord kung anong klaseng desire meron sila sa puso nila. Kasi nakikita ni Christ, hindi man tayo magsalita, kung anong will meron tayo. Di ba sabi nga ni Lord nung nagtuturo siya ng prayer sa mga disciple, bago pa kayo humingi, alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong hihingin. Ibig sabihin, bago pa natin sabihin, action pa lang natin, alam na ni Lord eh. Alam na ni Lord kung may klase ng pananampalataya, mayroon itong mga tao ito. At yung pong pananampalataya na to ay nag-manifest naman. Manonotice naman natin kasi hindi sila tumigil. Kahit na anong hirap, hindi sila tumigil na makalapit sa Panginoong Hesus. Ginawa nila lahat. Now, isang bagay ang manonotice natin sa pangyayari na to. Sabi ko nga, bakit sinabi ni Lord sa paralyzed na to o sa paralytic na your sins are forgiven? Una nakita natin, of course, obviously, nagkasala itong tao na ito, kinakailangan patawarin muna ng Panginoong Hesus. Pero sabi nga natin, walang conversation na nabasa tayo doon. Marahil hindi na sinulat ni Luke. Pero nakikita ng Panginoon yung isip at puso ng tao. Na kahit ang tao hindi makapagsalita, alam ni Lord kung nagsisisi o kung ano ang gusto ng tao. Kaya sinabi na ng Panginoong Hesus, ang unang-una mong kailangan, kaibigan, kapatawaran. Your sins are forgiven. Ngayon, bakit ito ang inuna ng Panginoong Hesus? Merong gusto si Lord na patunayan. Pansinin mo. Another group of people, sabi ng Panginoon, ito yung gusto ni Lord na patunayan. Minsan may mga tao kasi na talaga matitigas yung puso. Ano? So ito po ang nangyari. The Pharisees and teachers of the law began thinking to themselves. Nag-isip na sila. Who is this fellow who speaks blasphemy? Who can forgive sins? But God alone. Alam ni Lord yung magiging reaction. Pag binasa niyo po yan, sabi ni Lord, bakit kayo nag-iisip sa inyong puso ng ganyang klase? Pansinin yung terminology ni Lord, ano? Bakit kayo nag-iisip? Ang nakikita ng Panginoon sa puso nila, actually that's their will. That's their will eh. Bakit yan ang mas gusto nyong pakinggan? Bakit yan ang tinitingnan nyo sa sarili nyo? Bakit iniisip nyo ang bagay na ginawa ko ay isang malaking kasalanan? Blasphemy po kasi malaking kasalanan yan sa terminology ng mga Jews. Isang kasalanan na halos hindi ka pwede patawarin. Ang mangyayari sa iyo, bitay or patayin sa bato. Pagka kinasuhan ka ng blasphemy nung araw, ibig sabihin kamatayan ang hatol mo. Hindi ka na pwedeng patawarin. Kamatayan ang hatol mo. At yan yung nakita nila sa Panginoong Hesus. Kasi ang tingin nila, di ba, napag-aralan natin last week, itong mga Pharisees and teachers of the law, ang tingin nila sa Lord, tao lang. Kaya gusto talaga nilang patayin si Kristo. Ito, another event. Ang Diyos lang pwede magpatawad ng kasalanan. Yun yung kanilang pagkakaalam. Which is, we agree. We agree po doon. Ang Diyos lang pwede magpatawad ng kasalanan. Hindi nila pinapanampalatayanan na ang Panginoong Hesus ay anak ng Diyos na mayroong karapatan na magpatawad. At sinabi po ng Panginoong Hesus yan. Alam ng Panginoon, ba't kayo nag-iisip ng ganyan? Kaya ang galing ni Lord eh. Instead na unahin niya na, okay, friend, rise up and walk. Go home.
Sana unahin ni Lord na pagalingin na ganitong may sakit. Pero hindi, kasi nakikita ni Lord yung mga nakapaligid. Alam ni Lord yung iniisip itong mga tao na to. Nako, ang gusto lang itong mangyari, hanapan ako ng butas. Patutunahin ko sa inyo kung sino talaga ako. Kaya yun, una niya sinabi, pinapatawad ang kasalanan mo. Ang God lang pwedeng gumawa niya. Ang magpatawad. Kasi ang ibig sabihin po ng kapatawaran, ikaw ay wala ng pananagutan sa Diyos. Sa lahat ng ginawa mong kasalanan, malinis ka na sa harapan ng Diyos. Iba ito sa klase ng kapatawaran na binibigay natin pag may nagkasala sa atin. Friend, sorry ha. Okay lang. Nagpapatawad ko ang iyong kasalanan. Hindi ibig sabihin Diyos ka kasi nagkasala naman sa iyo. Pero ang kasalanan binabanggit dito ng Panginoong Hesus ay yung ginawa niya against God. Yung kasalanan na natanim sa puso ng tao. Sabi ng Panginoon, malinis ka na. Alam niyo po, di ba kanina yung leper, nilinis ng Diyos. Ito, malinis ka na rin, yung spiritual na kalagay mo, pinatatawad ka sa iyong mga kasalanan. Kaya hindi matanggap ng mga Jews, pero sabi ng Panginoon, kung titingnan po natin, but you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sin. Kaya ko sinabi yun, ibig sabihin ng Panginoon, kaya ko inuna yun, para patunayan ko sa inyo na mayroon akong karapatan na magpatawad ng mga kasalanan. He said to the paralyzed man, I tell you, get up, take your mat, and go home. Immediately, he stood up in front of them. The same situation na ginamit ni Luke, yung leper, immediately pinagaling. Itong hindi makatayo, paralyzed, immediately he stood up in front of them, took what he had been lying, sabi lang, and went home praising God. So makikita natin itong series of events na to. Dalawang klase ng tao. Ito pong isang grupo ay yung mga taong nagsasubmit sa will ng God. Yung kinoconsider nila, Lord, kung ano yung kalooban mong mangyari. At ito po yung nakita ni Lord, yung pananampalataya nila. Of course, makikita natin na ang pananampalataya ay napakahalaga sa Diyos. Kasi ito po isang klase ng expression na tinitingnan ng Panginoon kung malulugod siya sa tao o hindi. Mapapansin po natin, sabi ron, the Pharisees and the teachers of the law were looking for a reason to accuse Jesus. Sa chapter 6 na po yan. Makikita natin yung series of event, no, na one day si Lord nasa temple, so may nakita ang Panginoong Hesus na may sakit doon, yung pong mayroong cerebral na tinatawag, na kumbaga ay yung kamay niya hindi niya maigalaw, hindi niya maidiretsyo. So, naroon siya sa temple, itong tao na to, so Sabado, araw ng Sabat, pinagmamasdan ng mga Pharisees si Christ, hindi para matuto, kundi para hanapan ng butas kung ano ang pwede nilang maikaso or accuse sa Panginoong Hesus. Sabi na, no, they watched him closely to see if he would heal on Sabbath or on the Sabbath. So ano nangyari? But Jesus knew what they were thinking. Ito naman, alam ng Panginoon ang mga tao na nakapaligid sa Kanya kung ano yung gusto nila, and said to the man, sabi ron, with a shriveled hand, get up and stand in front of everyone. So he got up and he stood there. Inutusan ng Panginoon itong may sakit sa kamay. Mapapansin nyo, wala na namang conversation yan. Diba? Walang usapan, hindi sumagot itong may sakit sa kamay. So tinutusan siya ng Panginoon, pumunta ka nun, tumayo ka sa harapan, sa gitna. So, tumayo siya sa gitna. Ano lang siya. At pinatunayan ng Panginoon sa mga nakapaligid doon sa temple. Nagtanong ang Panginoon, ano ang mas mabuti? Ano ang mas nararapat sa araw ng Sabat? Ang gumawa ng kabutihan, ang magligtas ng napapahamak, o hindi? So, nagtanong muna siya sa mga Pharisee na ang paniniwala, pag araw ng Sabat, wala kang gagawin, kahit paggawa ng mabuti, kahit magpagaling, huwag kang magpapagaling. Pero sabi ng Panginoon, He looked around, sabi ron, at them all. And then He said to the man, stretch out your hand. And he did so.
and his hand was completely restored. Immediately na naman, completely restored. Pansinin niyo yung series of event na ginawa ni Lord. Kung paano nag-manifest yung kagustuhan ng Diyos sa buhay ng tao. At may mga tao naman na iba yung klase ng kagustuhan na hinahanap nila. Ang gusto nila, sumunod si Kristo sa paraan na gusto nila mangyari. Hinahanapan nila ng pagkakamali ang Panginoon. Pero ito mga lumapit sa Panginoon ito. Kung mapapansin po natin, doon sa verse, kumaga po 11, kung mapapansin natin, ang sabi ron, halos galit na naman itong mga Pharisees and scribes sa Panginoon. So ano makikita po natin ito? Ano ang kinalaman itong series of event na to sa panahon natin ngayon? Anong bagay na gustong ipaunawa ng Panginoon sa atin? Nakita natin, di ba, sabi ko kanina, the will. Ngapat makita po natin, it is in submission to His will, to God's will, that satisfies our will. So itong mga tao na ito, pansinin po natin, the first man, the leper, sabi ron, Lord, if you are willing, kung gugustuhin mo lang, Panginoon, anong ibig sabihin niyan? Pag tinignan po natin, that is a statement of submission to Jesus' will. Lord, kung gugustuhin mo, hindi ko po ini-insist yung sarili ko kasi ikaw ang may kagustuhan ng lahat eh. Parang ibig niya sabihin, ikaw ang may kagustuhan, Panginoon, ng lahat. Ikaw lang ang pwedeng kumilos, magpagaling sa akin. Kung kalooban niyo, Lord, kung gugustuhin mo, gagaling. Humihingi siya ng permission. Ibig sabihin, nagsasubmit siya doon sa kalooban ng Panginoong Jesus. How about the friends of this paralyzed or the paralytic man? Ang nakita ng Panginoon sa kanila, their faith. Their faith. Sinikap nilang makalapit sa Panginoon at maibaba yung kanilang kaibigan sa harapan mismo ni Kristo. Ang nakita ni Lord sa kanila, Jesus saw their faith, and that is a collective faith that expresses their submission to Jesus' will. Sabi ko nga alam ng Panginoon, hindi man sila magsalita. Tayo po ganun din. Hindi man tayo magsalita sa Lord. Alam ni Lord kung anong meron laman yung puso natin. Alam ni Lord kung yung will natin nagsasubmit sa will ng God. Alam ng Panginoon pagka may nangyayari sa paligid natin, pagka tayo ay may na-experience sa mundo, sa buhay na to. Nakikita ni Lord kung anong will mayroon tayo. At kung yung will na yon ay isinasubmit natin sa kagustuhan ng Panginoon. Ito po, makikita natin, itong pananampalataya na to ay ang klase po ng expression nila na sila'y nagpapasakop sa kagustuhan ng Diyos. Alam naman natin na ang kagustuhan ng Diyos ay maging mabuti ang buhay natin. At yun yung hinahanap nila, yun yung hinihingi nila sa Diyos. And how about the swiveled man, the hand of this man? He got up and stood. Again, makikita natin dyan, hindi siya nagsalita ng anuman. But that action is an act of obedience that shows his submission to Jesus' will. Di ba sa buhay din po natin, pagka ang Diyos nagpaunawa sa atin, ang pwede natin gawin dalawang bagay. Ang gawin ang bagay na sinasabi ng Diyos o umalis sa bagay na gusto ng Diyos. Ganun lang po yun eh. Pero kung ang kagustuhan ng Diyos ay ino-consider natin and if we submit to His will that will satisfy our will, we will follow it. Susunod lang po tayo doon. Kagaya ng ginawa na to. Although siguro sabihin natin, ay siyempre may mga pangailangan kaya sumunod eh. Siyempre may mga pangailangan kaya nag-submit. Well, kaya nga po ginamit ng Panginoong Hesus itong event na to na ipakita una sa mga Pharisee na lahat ng tao kailangan ang Diyos. Lahat ng tao dapat mag-submit sa Panginoon. Pero hindi yun yung nangyayari na nakikita natin katotohanan sa mundo. Kasi lahat ng tao may pangailangan. Even the Pharisees nung time na yun, kailangan nila ang Diyos eh. Kailangan na mawasak, madurog yung kanilang prinsipyo sa buhay na nagiging dahilan para lumayo sila sa Diyos. Yun ang katotohanan.
Ilang kaya ang mga tao na ngayon na kagaya ng lumpo, na sinisikap ng mga kaibigan na tulungan para lumapit sa Diyos? Ilang kaya klase ng tao yung kagaya ng mga kaibigan na to, na nagtutulong-tulong para yung kanilang kaibigan ay mailapit sa Diyos? Di ba? Or marahil ilan po sa atin ang ginagamit ng Panginoon para tulungan yung kaibigan natin mailapit sa Panginoong Jesus. Tayong ginagamit ng Panginoon para hindi niya kasi magawang ilapit yung sarili niya sa Panginoon. Marahil kagaya ng tao paralyzed. Marahil may mga kaibigan tayo na para bang paralyzed din. Diba? At tayo yung gagamitin ng Panginoon, hindi man literally na paralyzed, pero tayo yung ginagamit ng Panginoon, yung pananampalataya natin sa Diyos ang ginagamit natin para siya mailapit sa Panginoon. Huwag po tayong titigil. Don't stop. At pag nakita ng Panginoon yung pananampalataya natin na yun na hindi talaga tayo titigil, siya na mismo yung gagawa ng paraan para pagalingin o hipuin sino man mahal natin sa buhay, kaibigan natin na mayroong karamdaman. O marahil may kakilala tayo kagaya nito na may sakit karamdaman ng kamay. Hindi man literal na may sakit karamdaman. Pero minsan pag titingnan natin sa buhay natin, pag ang Diyos ay may iniuutos, ang pinetas ng Panginoon sa atin ay kung handa tayong sumunod, kung ang kalooban ng Diyos kung masusunod sa buhay ng tao, it will satisfy the life of a person. Pero ang tao pag hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, pansinin niyo nangyari sa mga Pharisee. Instead na matuwa dahil ang daming gumagaling, galit pa. Di ba may mga taong gano'n na hindi nila naintindihan ang pagkilos ng Panginoon? Hindi nila naintindihan yung himala ng Panginoon. Kasi hindi sila nagsasabi sa kalooban ng Diyos. So, kumusta po tayo? Kumusta tayo? Kung titingnan natin yung sarili natin ngayon, kumusta yung submission natin sa Panginoon? Sabi ko kanina, kahit hindi tayo magsalita, alam ng Diyos kung anong meron tayo sa loob natin. Kung yung bang will na yon ay ayon sa Kanya o nagsasubmit sa Kanya or hindi. Ako po naniniwala mga kapatid, it is in submission to His will that satisfies my will. Kung mayroong bagay na nangyayari sa buhay ko na hindi ako nasasatisfy, ibig sabihin ito yung mga bagay na kagusto ko. Ito yung mga bagay na gusto kong mangyari sa sarili ko at hindi kasama ang Diyos. Of course, sa buhay na ito, maaaring maging masaya ako. Pero yung kaya yung tunay na satisfaction in life, nagawin kong isang bagay sa sarili kong kagustuhan. Pwedeng masatisfy ako. Pero yung kayang mga nakapaligid sa akin na satisfy. O yung kayang Diyos, nakaharapan ko, na pagsusulitan ko ng lahat ng bagay na ginawa ko sa lupa, nasasatisfy kaya siya sa bagay na ginagawa ko. Ganun po yun. So in order for us to be satisfied, even at this point of time, dito pa lang sa mundo, gusto ng Panginoon, masatisfy na tayo sa buhay na to at sa mga decision po natin. I think ito yung napakaganda. We need to submit to God's will, to His will, not on our own will. Huwag nating hayaan na sarili natin kung gusto na mangyari. Sa bawat area ng buhay po natin, this is my simple advice. Say yes to God. Always. Say yes always to God. Anumang bagay na pinapakita ng Panginoon sa atin, in submission to His will, yes, Lord. Yes,